Sa nakaraang video, na-realize ng bida na si Prince Errol na kailangan niya ng mga mage. Kaya naman, nilagdaan nito ang hiring announcement na ipinakalat sa lugar. Maraming mga mage ang nag-apply pero matapos ang interview process, 12 lamang ang natanggap. At isa sa kanila ay si Dia Reki, na napili ng prinsipe upang maging exclusive mage nito. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panonood. Balik sa storya, sinabi ng bida na meron siyang dahilan kung bakit si Dia Reki ang napili nito. Habang nag-i-interview kasi, natanong niya kung bakit siya naga-apply doon sa Fahilia kung saan super lamig, tila ang skills niya ay papasa sa kahit saang lugar. At ang sagot nito ay, gusto niya raw pagsilbihan ang prinsipe. Dahil sa sagot nito, nagulantang ang mga kasama niya pati na ang bida na hindi inasahan ang ganong sagot. Sabi ng bida, kadalasan, ang mga tao ay interesado lang sa sahod or sa trabaho mismo kaya sila nag-a-applali. Ano daw kaya ang iniisip nito at nasabi niyang gusto niyang pagsilbihan ito? Maari kayang siya mismo ang dahilan ng desisyon nito. At tila tahimik lang si Dia Reki. Hindi naman masense ng bida ang masamang intensyon mula dito at tila seryoso siya sa kanyang sagot. At dahil doon, naisip niyang piliin siya bilang kanyang exclusive mage. Ipinagpatuloy ng prinsipe ang orientation sa kanyang mga mage na kinuha. I-explain niya daw ano ang mga gagawin nila at ano ang mga benefits na matatanggap. Pumunta naman sila sa isang silid kung saan sinabi nitong unahin muna nila ang mga good stuff. At napawaw naman sila nang ipakita niya ang napakagandang library. Hindi sila makapaniwala doon at napansing hindi lang basta ordinaryong libro ang naroroon bagkus grimoires na certified ng Magic Tower. Sa isip ng bida, bukod sa sobrang mahal daw ng mga iyon, pahirapan pa ang may certify ito ng Magic Tower. Sinabi ng bida na ang nais niya daw ay ang magpagaling sila gamit ang mga ito. Sinabi ng bida na ang mga mage na ito ay na-expel sa Magic Tower. Maaring malaki ang nagastos nila para lamang ma-access ang Grimoire Library kaya naman tila tuwang-tuwa sila. Nang tanungin kung pwede ba daw nila itong gamitin, sinabi niyang pwedeng-pwede. Pero in return, i-check daw nito ang kanilang mga achievements. So titignan niya raw ang research records. At napaluha pa nga ang iba sa sobrang saya. Sa isip ng bida, may iba pa daw rason ang library na ito. Gagamitin niya rin daw ito upang ma-master ang paggamit ng mahuka. Mapag-aaralan niyang ang tungkol sa magic system base sa mga research na gagawin nila. At dahil mas better daw kung mas marami siyang kapangyarihan, sana daw ay galingan ng mga mages niya ang pag-aaral. Lumabas naman sila at sinabi ni Errol na ang trabaho nila ay ang i-manage ang forest na kinukuhanan nila ng puno para sa paper production. Ipinakita niya ang mga puno na pinutol. At sa isip nitong kahit na gaano kalagi ang kagubatan na iyon, if palagi daw silang kukuha ng puni magiging heal ito sa future so kailangan niyang gumawa ng paraan. Itinuro nila ang mga seedlang na itinanim na raw nila at tinanong niya ang mga mage kung okay na raw ba ito at sumagot silang oo. Marami-rami na daw ito. Ginamit naman nila ang kanilang kaalaman upang tulungan ang seedlings na ito na lumaki. At naobserbahan ng bida na hindi lang ito tungkol sa paglalagay ng mana pero ang importansya ng paggamit ng wastong dami gamit ang magic technique. Napatanong naman ito kung gumamit daw ba sila ng magic para ayusin ang lineage information nito. As expected daw, ang paggamit ng magic ay the best. Pero tinanong niya sila kung pwede bang mas palakihin pa ito. Sagot ng isa na kung sabay-sabay daw silang palalakihin gamit ang magic, mamatay daw ito. Kailangan din ng pahinga ng mga halaman. At dahil lalaki dame ito bawat buwan, maibabalik daw ang mga puno sa lugar na iyon sa loob lamang ng kalahating taon. Inalala naman ng bida ang kanyang nakaraang buhay kung saan nasa isang mundo siya na nagsasugger ng environmental problems. Marahil mahihimatay daw ang mga tao doon kung maririnig lang nila ang sinabi nito. Napa-thumbs up naman ang prinsipe at sinabing iiwan niya na ang trabahong ito sa kanila. Dinala naman ng prinsipe ang kabilang grupo sa isang parte ng Fahilia at sinabing i-entrust niya sa kanila ang pag-maintain ng village fields. Kailanhan daw kasi nilang gawing self-sufficient with crops ang Fahilia. Hindi pwedeng puro hunting lang. Kinumpirma naman ng isa kung ang kailangan lang ba daw nilang gawin ay magpatubo ng mga halaman dito. At sumagot silang oo, pero meron daw ba silang confidence para gawin ito sa lahat ng 12 villages doon? At nagulat naman sila sa sinabi nito. Biglang bawi naman ito at sinabing hindi naman daw siya wicked lord.
Ang goal lang nila ay ayusin ang lugar na ito para ang mga residente na ang mag-alaga sa fields. Kaya naman nagpakita ito ng dapat nilang gawin. Sinuri nila ito at sinabing kakailanganin nila ng magic tools para doon. So siguro, hindi na ito magiging mahirap. Magwo-work daw iyon as long as susuplayan nila ito ng mana. Itinuro naman nito ang mga magic tools na nandoon at sinabing subukan na raw nilang simulan ito. At na-excite naman ang mga mage. Tumulong ang prinsipe sa trabaho at sinabing mahaharangan nila ang lamig gamit ang magic barrier. Dahil dito maaarawan ang mga tanim para lumago. Ito daw ay isang mana house. At na-excite ang prinsipe at sinabing gagawin din daw nila ito sa iba pang mga villages para hindi magutom ang mga residente dito. Matapos nun, 2 namang mage ang na-assign sa pagre-research tungkol sa magic tools. Habang ang 3 pa ay inatasan naman sa pag-guard ng kastilyo at ng buong teritoryo. At ngayon, para naman kay Dia Reki, napatanong ito ano daw ang gagawin niya. Sinabi ng bida na siya naman daw ay assigned para prokatagan siya. Palagi lang daw dapat itong nakasunod sa kanya at pag may kailangan siyang ipagawa, sa kanya niya ibibigay. At sa isip nitong, para sa gaya niyang hindi pwedeng gumamit ng magic, siya ang magiging special magic shuttle nito. So sa ngayon, nais niya raw magbasa muna sila at i-improve ang kanilang mga skills. Sumagot naman itong, "Of course, my lord." Kahit na daw marami pa siyang pagkukulang, gagawin niya daw ang best niya para sa prinsipe. At natuwa naman ang bida dahil tila motivated ito. Naalala niya ang naramdamang sincerity nito noong interview process. Ano daw kaya ang rason nito? Bigla naman nahulog ang librong nakaipit damit nito. At ito pala ay ang libro ni Prince Errol na ang title ay Anyone Can Become a Knight. Ang topic daw nun ay theory about sa aura. Pero hindi daw ito masyado mabenta dahil hindi maintindihan ng mga knights ang nilalaman nito. Tinanong naman ng prinsipe bakit daw ang mage na gaya niya ay may ganong libro. Sagot nitong nakuha niya mula sa isang kasamahan nito. Isa sa mga nabanggit sa libro ay nagbabago ang limits ng isang tao depende kung gaano karaming mana ang inabsorb o inaccept nito na nagkicirculate sa nature. Sabi ni Dia Reki na ang mga theory daw behind sa paggamit ng aura ng knights ay kapareha ng sa mages. Sagot naman ng bida na yun din daw ang iniisip niya nang tignan niya ang research data about doon. Para sa kanyang mage, ang libro daw na yun ay ang pinaka-Katanji tanging libro. Ayun pala ang dahilan ng kanyang dedication na pagsilbihan ang prinsipe. Kahit na daw lumipat pa ito sa malayong lugar para lang pagsilbihan siya, okay lang daw. Na-shock naman ang bida dahil sa willingness nitong sundan siya kahit saan. Basic na libro lang naman daw iyon, bakit daw kaya tila sobra ang paghanga nito? Dagdag pa ni Reki na ang pagkain din daw kasi doon ay masasarap. Hindi tuloy malaman ng bida kung dapat daw ba siyang matuwa dahil sa loyalty nito. Sana raw talaga, ay hindi siya nagkamali ng pinili. Sa tingin niya naman, dahil doon, magiging okay na daw ang lahat. Well, malalaman natin sa susunod na episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.